Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 471 hanggang 470. Kabanata 471. Lumapit si James sa likod niya at kumuha ng karayom. Sa isang pag-swipe ng kanyang kamay, mabilis na lumipad ang karayom sa hangin. Nataman ng karayom ang lalaki kaya nalaglag ang baril nito sa sahig. "Boss, nandito na ang mga tauhan natin," sabi ni Ron. Tumanggaw si James at sinabing, "Pass the order. Palibutan kami ng pabrika, walang makakaalis." Sinusundan ako ng iba pang mga lalaki sa pabrika. Agad na ipinadala ni Ron ang order. Kasabay nito, sa labas ng pabrika, daan-daang van ang nakapila sa nakaayos na paraan. Lumabas mula sa mga van na iyon ang mga armadong lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang mga lalaki ay mabilis na lumipat sa bawat labasan ng pabrika, habang ang ilan sa kanila ay pumasok sa gusali. "Boss, ilang daang lalaki ang nagtipon sa kanilang mga sarili sa maayos na hanay, tumayo ng tuwid, at tumugon ng sabay-sabay." Nagulat ang mga pabrika sa eksenang ito. Pinangunahan ni James ang daan, pinamunuan ang malaking grupo ng mga lalaki. Alam niya ang kanyang paraan sa paligid ng lugar. Sa madaling paraan, nakita niya ang isang nakatagong pinto. Bago ibigay ni James ang kanyang utos, nagtaas ng baril ang mga nasa likod niya at pinaputukan ang mga gwardya sa may pintuan. Nagmarcha pasulong ang ilang lalaki para buksan ang daan para kay James. Naglakad ang grupo sa kahabaan ng lagusan, na nagpalalim sa ilalim ng lupa. Sa kanilang daan, nakasagupan nila ang maraming mga mersenaryo na ganap na armadong. Gayunpaman, wala sa kanila ang katugma sa Black Dragon Army, lalo na kapag ang mga lalaking pinili ni James ay ang mga elite sa hukbo. Hinampas ng mga sundalo ang bawat kalaban sa kanilang paraan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang magarbong pinalamutian na sikretong silid. Nakaluhod sa sahig ang lahat ng nasasakupan ni Jake, nakatutok ang mga baril sa kanilang mga ulo. Nakaupo si James sa sopa, humihit-hit ng sigarilyo, tila walang pakialam sa nangyaring patayan. "Nasaan si Jake? Dalhin mo siya dito ngayon din." Si Jake ay may ibang pagkakakilanlan si Jay Fallon, ang henyong medikal sa Kensington. Normally, wala siya dito. Agad naman siyang tinawag ng isa niyang kampan. Sa sandaling iyon, tinatalakay ni Jake ang taunang medikal na kompetisyon kasama ang ilang iba pang iginagalang na mga doktor. Hindi niya inaasahan na magriring ang kanyang pribadong telepono, at ipinahayag ang kanyang bahagyang inis. Tumayo siya at humingi ng tawad, "Mga Ginoo, pasensya na po." Naglakad siya papunta sa isa sa mga backroom at muling tinawag ang, "Boss, bad news. Ni-raid ang base natin." Naduraj ang puso ni Jake. Kinuha ni James ang telepono at sinabing, "Jake, meet me right now. O kung hindi, sisirain ko ang underground intelligence network na ilang dekada mong itinayo." "James," ungol ni Jay bago siya nagbabala, "huwag mong tangkaing gumawa ng anumang katangahan. Pagsisisihan kita kung gagawin mo. Bibigyan kita ng isang oras. Sabihin na nating, hindi maganda kung late ka dumating." With that, binaba na ni James ang tawag. Kalokohan. Nabasag ni Jake ang kanyang telepono sa lupa dahil sa galit. Nag-invest siya ng mga dekada, pera, at pagsisikap para mapaunlad ang kanyang underground intelligence network. Ang huling bagay na gusto niya ay sirain ito ni James. "Ihanda mo na ang kotse ko, ngayon na." Wala siyang balak makipagsapalaran. Kasabay nito, iniutos niya, tipunin ang mga lalaki upang magbigay ng backup sa punong tanggapan. Siya ay may mga koneksyon sa maraming tao bilang ang taong namamahala sa underground intelligence network. Marami sa mga taong iyon ay mamamatay tao at psychopathic killer. Si James ay naglalakad papunta sa yungib ng tigre sa pamamagitan ng pagsalakay sa kanyang base. Alam niyang si James ay dating Black Dragon, ngunit mula nang magbitiw siya, maraming tao ang nagnanais na patayin siya.
Kung nagawa niyang patayin si James, malaki ang pabor niya sa mga big shot na iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 472. Sa pabrika ng pag-aayos sa mga suburb. Humarap si Jay kasama ang napakaraming lalaki. Tahan na. Kada dating pa lang nila, bigla na lang siyang nag-request sa driver na huminto. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagutos, alamin mo ang kasalukuyang sitwasyon ng pabrika. Bumaba ang isang lalaki mula sa sasakyan sa likuran niya. Hindi nagtagal ay bumalik ang lalaki at inihatid ang kanyang ulat. Boss, may mga tao sa loob at labas ng pabrika. Ang bawat isa sa kanila ay armado. Ano? Bulalas ni Jay, full armor. Oo, tila sila ay isang sinanay na hukbo. She asterisk T. Frustrated, sinuntok ni Jay ang sasakyan. Ang kanyang subordinate ay nagtanong, Boss, ano ang gagawin natin? Huminga ng malalim si Jay, sinusubukang kumalma. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagbigay siya ng utos, manatiling kalmado, ipasa ang utos para sa lahat na umatras. Naiintindihan. Pinagmasdan ni Jay ang pabrika sa unahan niya at nalunod sa malalim na pag-iisip. Hindi niya alam na magdadala talaga si James ng isang buong hukbo. Dalubhasa siya sa katalinuhan. Napakaraming koneksyon niya sa Kensington, ngunit hindi siya nakatanggap ng anumang impormasyon sa napakaraming tao na pumapasok sa lungsod. Ang mga lalaking ito ay dapat na nanggaling sa Southern Plains. Lahat sila ay lubos na sinanay at may karanasang mga sundalo ng Black Dragon. Ang kanyang mga tauhan ay mga gangster at mersenaryo. Paano sila magiging pantay na kalaban para sa Black Dragon Army? Nagpasya siyang umatras pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang. Pumunta siya sa isang villa na matatagpuan ilang kilometro ang layo at pumasok sa likod bahay. Naglakad siya pababa sa isang underground tunnel na nakatago sa bakuran. Ang repair factory ay hindi lamang ang kanyang base. Ang lugar na iyon ay may higit sa isang pasukan at labasan. Ang silid sa ilalim ng lupa ay isang kalituhan. Mabilis, nakarating siya sa kwartong kinaroroonan ni James. Nang makita niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na nakaluhod sa sahig na may mga baril sa kanilang mga ulo, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagbigay siya ng kaaya-aya, malanegosyong ngiti at humakbang patungo kay James. James, napakabihirang bisita. I wonder kung anong impormasyon ang hinihingi mo sa oras na ito. Tumingin si James sa kanyang relo at ngumisi, buti naman, maaga ka. Tinuro niya ang couch sa tapat niya. Maupo tayo at mag-usap. Umupo si Jake na sumunod sa mungkahi. Hinagisan siya ni James ng sigarilyo sa mesa. Kinuha ito ni Jay, ngunit hindi niya ito sinindihan. Nagsindi ng sariling sigarilyo si James. Jake, itinoon niya ang kanyang mga mata sa lalaking nasa harapan niya, at ang kanyang tono ay napalitan ng seryoso, nagbabantang, ang dakilang Dr. Fallon. So, ikaw ay nagtatrabaho ng mag-isa ngayon. James, nagbibiro ka ba? Isang nakakatakot na kalahating ngiti ang nabuo sa mukha ni Jake. Alam na alam niya ang layunin ng pagbisita ni James, ngunit ang tanging magagawa niya ay magpakatanga. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Isa, sumuko sa akin at magtrabaho para sa akin. Dalawa, mamatay. Walang balak si James na makipag-usap ng mapayapa sa lalaking ito. Gusto lang niyang kontrolin siya sa anumang paraan. Kung hindi niya magagawa iyon, papatayin niya si Jake. Lalong lumakas ang pag-aalala ni Jake. Hindi niya akalain na magiging ganoon ka-forward si James sa kanyang walang pusong intensyon. Tahimik siyang nag-isip. Kinasusuklaman niya ang ideya ng pagiging gun ng isang tao pagkatapos na ginugol ang kalahati ng kanyang buhay sa pagtatrabaho upang makuha kung nasaan siya. Gayunpaman, kung tumanggi siya, alam niyang papatayin siya ni James sa lugar ng hindi kumukurap. Muling nagsalita si James, may hangganan ang pasensya ko. Kapag napatay kita, madali kong maaagaw itong underground intelligence network na pinaghirapan mo. Ang tanging dahilan kung bakit kita binuhay ay dahil sa palagay ko ay may pakinabang ka pa rin sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 473. Natauhan si Jake, at nagsalita, James, sobra-sobra na ito. Sa palagay mo ba ay mabubuhay ka kung mayroon kang underground intelligence network na ito? Alam mo ba kung gaano karaming mahahalagang tao ang gustong mamatay ka? Mamamatay ka, sa alinmang paraan.
Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Tinitigan siya ni James. Bibilang ako hanggang 3. Kung tatanggi ka, ito ang magiging huling desisyon mo. 1, 2, 3. Okay, ipapangako ko sa'yo. Tuluyan nang bumigay si Jake nang maabot ni James ang huling numero. Napapaligiran si Jake ng kilalang Black Dragon Army. Wala na siyang nagawa kundi ang pagbigyan ang hinihingi ni James. Ang tanging pagpipilian niya ay isang bala sa kanyang utak. Napangisi si James. Lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Naalis ko na lahat ng walang kwentang basura mo dito. Magpapakalat ako ng 1,000 lalaki mula sa Southern Plains para sa iyo. Humugat ng malalim na hininga si Jake. Sila ang Black Dragon Army mula sa Southern Plains, tama siya. Jake, hindi sapat ang iyong kasalukuyang network. Ang kailangan mong gawin ay palawakin ito. Kailangan kong tumagos ka hanggang sa kabisera, at sa huli, sa buong mundo. Napakunot ang noo ni Jake, gawin mo ang sarili mo kung napakadali lang nito. Sa paraang sinabi niya, ang pagbuo ng isang intelligence empire ay katulad ng paglalakad sa isang parke ang kabisera. Ang buong mundo, kung ganito lang talaga kadali. Jake, mabuting tandaan mo ito. Ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay ngayon, kaya mas mabuting bantayan mo ang iyong dila. Manatili sa linya. Kung mahihirapan ka, kaya kong tapusin ang buhay mo at itulak ko ang ibang tulad mo sa hagdan. Nagsalita si James na parang walang kwentang bagay. Hindi mo naiintindihan, James. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Ang Underground Intelligence Network ay lubos na malihim. Upang makapasok sa isang bagong lungsod ay nangangailangan ng maraming mapagkukunan. Kailangan namin ng cover. Kinawayan ni James ang kanyang kamay, senyales na huminto na siya. Iyan ang trabaho mo. Gawin mo lang lahat ng sasabihin ko. Ang tanging tulong na maibibigay ko sa iyo ay pera at lakas tao. I doubt na kailangan mo ng pera. Medyo matagal ka nang kumukuha ng pera. Oras na para gumastos ka. Kinagat ni Jake ang sagot niya. Bulong nga niya sa sarili niya, sino ang mas mayaman dito? Ron. Oo, boss. Huwag ka nang bumalik sa klinik, dito ka na at tulungan mo si Ron. Graham. Bantayan ang bawat galaw niya. Kung siya ay maluwag, patayin siya at kunin ang kanyang Underground Intelligence Network. Ibinigay ni James ang kanyang direktiba. Naiintindihan, sir. Tumutulo ang malamig na pawis sa likod ni Jake. Hindi nagbibiro si James nang ibigay niya ang utos na iyon. James, relax. Siyempre, bibigyan ko ito ng 100% sa pagsisikap. Tumanggo si James na kasiya siya. Anak ko yan. Sisiguraduhin kong walang makakaalam ng tunay mong pagkatao. Walang makakaalam na ikaw si Jay Fallon. Magiging ligtas ang pamilya mo, lalo na ang maganda mong apo. Hindi ito maaaring maging isang mas malinaw na banta. Napasubsob si Jake sa sopa. Siya ay ginugol sa pag-iisip, alam niyang gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay bilang kasangkapan ng ibang tao. Matapos makuha ang pinanggalingan niya ay umalis kaagad si James. Sinimulang linisin ni Ron ang silid. Sumunod naman sa kanya si Jake. Hindi niya maiwasang kiligin sa katotohanang napatay ang lahat ng kanyang mga mersenaryo. Salamat sa Diyos hindi siya agad kumilos. Kung talagang sinubukan niyang labanan ang mga taong ito, sila ay ganap na mapapawi ng Black Dragon Army sa 1 segundo. Nagmaneho si James pabalik sa Kensington. Pumunta siya sa Common Clinic, kinuha si May, at dinala siya sa ospital ng militar. Nais niyang makilala si Henry kasama ang Blythe King upang lumikha ng isang lehitimong pagkakakilanlan para sa Mayo. Wala siyang awtoridad na gawin iyon. Gayunpaman, ito ay isang bagay na madaling gawin ni Blythe King. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 474. Ospital ng Militar, Intensive Care Unit. Pinupunasan ni Whitney ang katawan ni Henry. Matapos ang ilang araw na pahinga, dumating si Henry, kahit na mahina pa rin siya. Pumasok si James sa kanyang ward kasama si May. Huminto si Whitney at binati siya, "Hey James." Ikinaway ni James ang kanyang kamay. Nang makita niyang nagkamalay na si Henry ay napabuntong hininga siya. Mas maagang nagising si Henry kaysa sa inaakala ni James. James, sinalubong siya ni Henry ng mahinang boses mula sa kanyang kama, "Sorry. Hindi ako naging magaling." Umupo si James sa gilid ng kanyang kama, "Ayos lang, tapos na ang lahat. Tumutok sa iyong pagbawi.
Pagkatapos mong gumaling, muli tayong lalaban. Maaari tayong lumikha ng isang bagong imperyo sa Kensington tulad ng ginawa natin sa mga larangan ng digmaan ng Southern Plains. Oo, sagot ni Henry. Naramdaman ni James ang kanyang pulso upang masuri ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Gumawa siya ng serye ng mga pagsubok bago siya sumulat ng bagong race eta para kay Henry. Pagkatapos nito, tinawag niya si Blythe King. Blythe, nasa military hospital ako ngayon. Halika kung may oras ka. Napagtanto ni James na hindi nag-iisa si Blythe King sa sandaling ito. Alam niyang si Blythe King ang sinusundan sa sandaling ito. Kung pupuntahan niya ito, magdudulot lang siya ng gulo. Sumugod si Blythe King ilang sandali matapos ang tawag. Dumating siya sa loob ng 30 minuto. James, anong problema? Prangka na nagsalita si Blythe King. Itinuro ni James si May, siya ay isang pariah, kailangan kanya upang makakuha ng kanyang lehitimong pagkakakilanlan. Tumingin si Blythe King kay May at nagtanong, sino ito? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Mabuti. Walang ibang itinanong si Blythe King maliban sa kanyang kinakailangang impormasyon gaya ng kanyang edad. Pagkatapos noon, iniwan niya si Whitney na busybody. Hinailan niya si James sa tabi at mamulong, James, sino itong magandang babae? Nakangiting sagot ni James. Nanatili si James sa ospital para samahan si Henry. Kuya James, pwede ba akong magsigarilyo? Pakiusap ni Henry. Simula nang magising siya kagabi, pinahihirapan siya ng kanyang pagkalulong sa nikotina, ngunit hindi siya pinahintulutan ni Whitney na manigarilyo. Walang problema. Nagsindi ng sigarilyo si James gayunpaman, hindi maigalaw ni Henry ang kanyang mga daliri. Hinawakan ni James ang sigarilyo sa kanyang kamay para siya ay manigarilyo. James, bakit mo siya hinayaang manigarilyo? Tingnan mo kung gaano siya nasaktan. Medyo nalungkot si Whitney. Doktor ka rin. Hindi mo ba alam ang tungkol sa panganib ng paninigarilyo? Tinuwanan ito ni James, isang sigarilyo lang ay walang magagawa. Sa karamihan, ito ay magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Kapag bumuti na ang pakiramdam niya, mas mabilis siyang gumaling. Whitney pouted her lips, this is nonsense. Napangiti si James. Maligaya ang mukha ni Henry pagkatapos ng isang sigarilyong iyon. James, kumusta ang sitwasyon sa Southern Plains? Bumalik sa Mount Thunder Pass, hindi alam ni Henry ang nangyari dahil nawalan siya ng malay. Binuod ni James ang buong pangyayari. Mula sa kung paano nila nilabanan ang 28 bansang martial arts gurus sa kanilang pagpunta sa bundok, hinabol ang kanilang 100,000 lalaking hukbo, hanggang sa kung paano sila bumalik at nahuli ang lahat ng 28 general at dinaya ang higit sa 9 na trilyon mula sa kanila. Nagulat si May dito. Bilang isang mamamatay tao, inimbestigahan niya si James ng detalyado bago ang isang misyon. Gayunpaman, ang lahat ng impormasyon na mayroon siya ay hindi na-verify na mga alingawngaw. Ngayong ibinunyag na ni James ang lahat sa harapan niya, hindi niya maiwasang mamangha. Matapos labanan ang 28 bansang martial arts gurus, pinabagsak niya ang 12 ng mga helicopter habang hinahabol ang 100,000 lalaking hukbo. Paano niya nagawa ang lahat ng iyon? Ginawa ito ni James na parang isang bagay na ginagawa niya araw-araw ngunit lahat ng nakikinig ay natatakot, lalo na si Henry. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 475. Si Henry ang general ng Southern Plains. Siya, sa partikular, ay malalaman kung gaano kapanganib ang 28 mga mandirigma ng bansa. Alam din niya kung gaano kahirap para kay James na buhatin ang walang malay na katawan habang nakikipaglaban sa kanila. James, anong plano mo pagkatapos nito? Nakipagkamay si James at sinabing, magpahinga ka lang muna. May gagawin ako sa iyo pagkatapos mong gumaling. Okay, si Henry ang sumunod. Nanatili si James sa ospital sa buong oras hanggang sa bumalik ang Blythe King. May dalang ID card si Blythe King na ibinigay niya kay James, the new identity has set up. Tiningnan ng mabuti ni James. May Caden ang nakasulat sa pangalan sa card. Paliwanag ni Blythe King, ang background niya ay malayo siyang kamag-anak ng mga Caden. She is a loosely related cousin mo. Inihagis ito ni James kay May habang tumatawa. Hawak ni May ang card sa kanyang kamay habang ang kanyang puso ay tumibok sa pananabik. Sa lahat ng mga taon na ito, siya ay naging isang pariah sa mundo sa ilalim ng lupa.
Ngayon, sa wakas ay makakalakad na siya ng buong pagmamalaki sa publiko na may tamang pagkakakilanlan. Salamat, James. Sagot ni James, sige. Bumalik sa common clinic at maghintay doon. Kapag gumaling na si Henry, may mga bagong order ako sa'yo. Naiintindihan, tumanggo si May. Henry, aalis na ako, paalam ni James sa kanyang kaibigan bago siya umalis at nagmaneho pabalik sa bahay ng Callahan. Mag-isa lang si Thea sa bahay. Nagpunta sina Gladys at Benjamin sa ospital para bisitahin si David. Si Thea ay nag-iisa sa sopa, nanunood ng mga video sa kanyang telepono. Pagbukas pa lang ni James ng pinto, binati siya nito, "Honey, come watch this." Naglabas ng trailer ang medical conference. Umupo si James sa tabi niya. Sinadya niyang umupo palapit sa kanya para magkadikit ang balat nila. Naglabas si Thea ng isang video sa kanyang telepono, "Tingnan mo, nakaka-excite." Napansin ni James ang video. Sa 5,000 taon ng kasaysayan ni Sol, nagbago at umunlad ang ating sibilisasyon. Umunlad. Ang ating gamot ay produkto ng mayamang kultura ng ating bansa na natutunaw sa loob ng kalahating milenyo. Ang pagbubukas ng video ay nagtampok ng isang nakakapagpalakas na voice-over. Pagkatapos noon, ipinakita ang footage ng Medical Street. Ang mga larawan pagkatapos ng mga larawan ng iba pang mga klinika ay nag-flash sa screen. Ang taunang medical conference ay kapag ang bawat doktor ng Sol ay nagsasama-sama. Mula sa ilang dekada ng karanasan hanggang sa hindi kilalang mga doktor na gumagala sa mga lansangan. Daan-daang libong mga doktor ang makikipagkompetensya para sa pinakamataas na kaluwalhatian. Sino ang susubok at magiging bagong henyong doktor? Maghahari ba muli ang kampyon noong nakaraang taon, si Dr. Fallon, o ito ba ay isang nakakagulat na bagong dating sa pagkakataong ito? Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang matandang nakasuot ng tradisyonal na gown ng doktor. Pagbati, binibini at mga ginoo, ako ay bumalik. Ako si Bjorn Truman, ang Doctor of Wonders. Ako ang kinatawan ng polar route. Ang polar na ruta ay nakikipag-ugnay sa acupuncture. Ako ang magiging kampyon sa kompetisyong ito. Kumusta, lahat? Ako si Heather Morpheus, na may kasamang grupong Morpheus. Ang aming malakas na suit ay pharmacology. Kumpiyansa ako na magiging malakas akong kalaban sa grupong ito. Sunod-sunod na lumitaw ang mga sikat na doktor, lahat sila ay nagbabasa ng kanilang pag-asa. Kakalabas lang ng video na ito kaninang umaga. Sa loob ng kalahating araw, nakaipon na ito ng mahigit 1 bilyong view. Ito ay patunay ng pag-asam ng publiko sa kompetisyon ngayong taon. Matapos mapanood ni James ang video, ngumiti siya, "Dr. Fallon, Doctor of Wonders, Dr. Morpheus. Wala sa kanila ang mananalo laban sa Black Dragon." Pinandilatan ni Thea si James. "Ano ang kinalaman ng Black Dragon sa iyo?" Ngumuso si James. "Ang Black Dragon ay ang tunay na henyong doktor. Bawat sundalo mula sa Southern Plains ay may alam sa medisina. I bet a random soldier will beat these so-called genius doctors. Alam ko ang lahat ng ito dahil personal akong sinanay ng Black Dragon tanghali. Sa kasamaang palad, hindi ko na siya makikilala muli. Kung nabubuhay pa siya, magiging masaya talaga ang kompetisyon ngayong taon." Nalungkot si Thea nang maalala na wala na ang Black Dragon dito. James gave his wife a confident smirk, "Wait lang, darling. Mananalo ako sa titulong henyong doktor sa pagkakataong ito. Ipagmamalaki ko ang mga Callahan at ito ang mamarkahan ng muling pagkabuhay ng mga Callahan." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 476. Hindi naman nag-alala si James sa medical conference. Ang pagkuha ng titulong Asclepius ay isang piraso ng cake para sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay ang mag-isip ng paraan para hindi masyadong mag-stand out. Napatahimik si Thea sa sinabi ni James. Inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay James. Kung hindi makakatulong si James sa pag-navigate sa mga Callahan sa krisis na ito, mapapahamak ang pamilya. Sila ay ilalagay sa pangkaraniwan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Dumating ang gabi. Naghahaponan ang pamilya. Kumatok, kumatok, kumatok. May kumatok mula sa labas. Tumayo si James at binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas ang mga pamilya ni Lex, Howard, at John. Nang makita ito, napakunot ang noo ni James at nagtanong, "Anong problema,
Lolo. Say, pagod na ba antong hininga si Lex, sa loob tayo mag-uusap. Pasok na po kayo. Sinenyasan ni James si Lex na pumasok sa bahay. Nang makitang nandito ang mga kalahan ay agad na umasim ang mukha ni Gladys. Maupo ka, ama. Tumayo si Benjamin at binati si Lex. Tanong niya, kumain ka na ba? Dapat ko bang hilingin kay James na ikuha ka ng kubyertos? Kubyertos. Malamig na sinabi ni Gladys, walang paraan na makakakain tayo ng ganoon karaming bibig. Masyadong marami sila. Ang mga pamilya ni Howard at John ay pinagsama-sama para sa kabuoang halos 20 tao. Umupo si Lex. Ang iba ay nanatiling nakatayo. Tanong ni James, hindi ba pinahiram kita ng $1,000,000? Bakit hindi ka naghanap ng matutuluyan? Nakasuot ng pagod na ekspresyon, malungkot na sinabi ni Lex, ang Watsons at ang Zinoses ay naghanda para dito. Dumaan kami sa maraming ahensya ng ari-arian, ngunit nang marinig na kami ang mga kalahan, tumanggi sila sa serbisyo sa amin. Ganoon din sa mga hotel at iba pa. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, Thea. Itinuro ni Megan si Thea at sinigawan, kung hindi dahil sa pagtawid mo sa Watsons, hindi ito mangyayari in the first place. Napakasama mo sa Carnally. Matagal nang hinamak ni Megan si Thea. Lahat ng dahil kay Thea, ang mga kalahan ay nasa isang krisis. Nakipaghiwalay sa kanya ang boyfriend niya. Napilitan siyang umalis sa villa ng mga kalahan at manirahan sa mga lansangan. Ni hindi niya kayang maligo ng mainit. Tumanggo si Tommy, B*Turk. Sa tingin mo ikaw ay napakakakit-akit at lahat ng iyon dahil lang sa gusto ka ni Mr. Watson. Kung hindi mo ginugulo ang Watsons, hindi ito mangyayari. Sumama ang ibang mga kalahan. Ibinato nila kay Thea ang mga vitriolic words nila. Napakamot ng ulo si Thea sa hiya at nanatiling tahimik. Alam niya na dahil sa kanya kaya naging ganito ang mga bagay. Tama na. Angal ni James. Humakbang si Tommy at tinuro si James, sa tingin mo natatakot kami sa iyo, basura. Isa ka lang manugang ng mga kalahan. Anong karapatan mo para pagsalitaan ako ng ganito? Tumayo si James at sinampal si Tommy sa mukha. Smack! Malakas at malutong ang tunog. Ikaw, panipi. Hawak ang mukha niya, tinuro niya si James. Galit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at naghanda para sa isang labanan, papatayin kita. Sapat na. Pinayuhan siya ni Lex, mayroon kaming sapat na problema sa aming mga kamay. Pinigilan ni Tommy ang sarili sa paghampas kay James at pinaputukan siya ng mga punyal. Huminga si James at tumingin sa mga kalahan. Ang Watsons at ang Zinoses ay talagang masyadong malayo ang ginagawa sa pamamagitan ng pagsisikap na hadlangan ang pag-akses ng mga kalahan sa tirahan, ngunit ang mga kalahan ay isang malaking pamilya. Dapat may iba kang kamag-anak. Bakit hindi ka tumuloy sa kanilang mga lugar? Bakit ka kumakatok sa aming pintuan sa kalagitnaan ng gabi? Lalong tumataas ang iritasyon ni James. Bagamat ito ang resulta ng mga aksyon ni Thea, wala siyang ibang pagpipilian. Bukod dito, naging mabait siya para bigyan si Lex ng $1,000,000 para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 477. So bakit nila sinisiraan si Thea dito? Karahasan sana ang ginawa ni James kung hindi dahil sa kamag-anak sila ni Thea. Umiling si Lex, hindi mo naiintindihan. Pagkatapos ng insidente, lahat ng aming mga kamag-anak ay pinutol na ang pakikipag-ugnayan sa amin. Sigaw ni Jolie, dahil lang kay Thea. Nabangkarot niya ang mga kalahan. Hindi na ako makakabalik sa bahay ng nanay ko. Walang sumasagot sa tawag ko. Sinaman niya ng tingin si Thea. Sasampalin na sana niya si Thea kung wala siya sa harap ng maraming tao. Buntong hininga. Nalungkot si Lex. Natural lang ito. Kinamumuhian ka ng mga tao kapag mayaman ka at sinisipa ka kapag down ka. Agrabyado, tumingin si Thea kay James at hinayla ang manggas nito. Bulong niya, Honey, may naiisip ka ba? Dapat nating tulungan silang maghanap ng matutuluyan sa ngayon. Marahang hinawakan ni James ang kamay ni Thea at sinabing, may iisipin ako. Lumabas siya ng bahay at tinungo ang hagdan. Pagkatapos, nagsindi siya ng sigarilyo. Tinawag niya si Scarlett. James, nanggaling sa telepono ang agitated voice ni Scarlett, tumawag ka na sa wakas. Ayos na ba ang lahat? Ayos lang ako.
Scarlett, may mga hotel ba ang Transgenerational Group? Oo, kasalukuyan naming ni-renovate ang Transgenerational Hotel. Magsisimula ang operasyon sa susunod na buwan. Gayun din, kinuha namin ang 3 5-star hotel sa Kensington. Agad na iniulat ni Scarlett ang sitwasyon kay James. Mayroon akong halos 20 tao dito. Tulungan mo akong mag-ayos para ilagay ang mga ito sa kung saan. Naiintindihan. Nasaan ka ngayon? Kailangan mo ba akong magpadala ng sundo sa iyo? Hindi na kailangan. Ibigay mo lang sa akin ang address. Ang mga kalahan ay makakarating doon ng mag-isa. By the way, bigyan mo si Zara ng heads up. Sabihin mo lang sa kanya na ako ang nag-request sa kanya na mag-ayos ng kwarto. Naiintindihan. Binaba ni James ang telepono. Matapos maubos ang kanyang sigarilyo, bumalik siya sa bahay. Napatingin sa kanya ang lahat. Lumapit sa kanya si Thea at nag-aalalang nagtanong, paano nangyari, honey? Napangiti si James. Inayos ko na. Ha? Nagulat si Thea. Nagtatakang tanong nito sa kanya. Ang Watsons at ang Zenoses ay nagsanib na puwersa upang gawing mahirap ang aming buhay sa Kensington. Paano mo nagawang lutusin ang problema? Nakangiting sabi ni James, nakalimutan mo na ba na nagtatrabaho si Zara sa Transgenerational Group? Siya ang pinuno ng isang departamento. Tinawag ko siya, at naayos na ang lahat. Ang Transgenerational Group ay mayroon ding mga hotel. Kahit na ang 5 Provinces Business Alliance ay may malaking impluwensya, ang Transgenerational ay hindi natatakot sa kanila. Oh, nakikita ko. Tumanggaw si Thea sa paliwanag niya. Nakasandaw sa kanyang tungkod, tumayo si Lex. Puno ng pasasalamat, nagpasalamat siya kay James. James, maraming salamat. Kung hindi ka tumulong, kailangan na nating manirahan sa lansangan. Bahagyang kumaway si James at ngumiti pabalik sa kanya. Lolo, pamilya naman po kami. Huwag mag-alala. Wala kang dapat ipag-alala. Ito ay pansamantala lamang. Tiyak na muling itatayo ng mga kalahan ang kanilang mga sarili sa kalaunan. Huwag kang katawa-tawa. Muling itayo. Wala tayong pagkakataon. Kasama si Thea dito, imposible. Sarcastic na sagot ng mga kalahan. Naunawaan nila ang sitwasyon ng mga kalahan. Habang nakatayo ang mga bagay, ang muling pagtatayo ay ang pinakamaliit sa kanilang mga alalahanin. Ngumiti si James at tumingin kay Lex, Lolo, magkita na lang tayo sa baba. Say, sabi ni Lex kay James. Sa wakas naiintindihan ko ang isang bagay pagkatapos ng mahabang buhay. Ang pamilya ay laging nasa tabi mo kahit anong mangyari. Umiling si James. Nagkakamali ka, Lolo. Ang tanging taong mapagkakatiwalaan mo ay ang iyong sarili. Tiningnan ni Lex si James sa mata. Ang kanyang instincts ay nagsabi sa kanya na mayroong higit pa kay James kaysa sa una niyang naisip. Kahit na siya ay tila walang silbi, siya ay hindi kailanman natakot at magpapatuloy ng hindi kumikilos ng walang ingat. Naglabas siya ng hangin ng nakaka-relax na kalmado at kumpiyansa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 478. Personal na inihatid ni James si Lex pababa. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya ang pangalan at address ng hotel. James, bakit hindi ka sumama sa amin? Ang isa sa mga nakababatang kalahan ay tumingin sa kanya ng may pagtatanong. Sila ay naging paksa ng pangungutya at pangungutya sa araw. Sa sandaling nalaman ng mga ahensya ng ari-arian, hotel, at maging maliliit na motel kung sino sila, tumanggi silang pagsilbihan sila at itinaboy sila. Natatakot silang makick out muli. Malapit na silang matulog ulit sa lansangan. Casual silang pinaalis ni James. Magiging maayos din, go lang. Inayos ko na ang lahat. Wala kang dapat ipag-alala. Wala sa mood si James para dito. For Thea's sake, he was benevolent enough to call Scarlett to arrange accommodations for them. Kung sa ibang sitwasyon ay hindi na sana siya nag-aksaya ng oras dito. Pagkasabi nito ay tumalikod siya at umakyat. Hinarap ni Lex ang lahat. Ngayong nasa krisis ang pamilya, kailangan nating maging matipid. Huwag na tayong tumawag ng taxi. Pupunta tayo doon gamit ang pampublikong sasakyan. Ang lahat ay sa kanya ng masama at walang magawa. Ang mga kalahan, na nakatira sa tila walang limitasyong kayamanan, ay napilitang sumakay sa pampublikong sasakyan. Nakatayo sila sa kalsada at naghintay ng gilid ng bus. Samantala,
Matapos matanggap ang tawag ni James, inutusan kaagad ni Scarlett ang kanyang sekretarya na tingnan ito. Pagkatapos ay tinawagan ng kalihim ang kinauukulan ng Transgenerational Hotel at hiniling sa kanya na gawin ang mga organisasyong pagsasaayos. Pagkatapos ay tinawag ng kinauukulan ang kanyang sekretarya. Pagkatapos ay tinawag ng kanyang sekretarya ang general manager ng hotel. Gabi na noon, at nakita ang general manager ng hotel kasama ang isang batang modelo. Nilabas niya ang phone niya at tinawagan ang lobby manager. Pagkatapos, pinatay niya ang kanyang telepono at ipinagpatuloy ang kasiyahan kasama ang modelo sa kama. Dahil wala ang manager ng lobby sa hotel, tinawagan niya ang front desk at inutusan ang receptionist na mag-ayos ng kwarto. Pagkatapos ng patong-patong na komunikasyon, sa wakas, natanggap ng front desk ang mga order mula sa mga nakatataas. Ang Glorious Hotel ay isang 5-star hotel sa Kensington. Ito ay kinuha lamang ng Transgenerational Group, na mayroong 100% ng mga bahagi nito. Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa hotel. Nasa pangunguna nito si Lex. Nakasandal sa kanyang tungkod, pumasok siya kasama ang iba pang mga kalahan. Maligayang pagdating. Isang napakagandang attendant ang sumalubong sa kanila na may matingkad na ngiti. Dinala niya sila sa lounge ng foyer sa unang palapag. "Sir, may reservation na po ba kayo?" Sabi ni Lex, dapat meron sa ilalim ng pangalan ni Lex Callahan. "Hanapin mo please." "Sige." Maghintay ng ilang sandali. Tumungo ang attendant sa front desk. Nakatanggap ng front desk ng tawag mula sa manager ng lobby na magreserba ng 20 silid para sa mga kalahan. "Oo, mayroon kaming reserbasyon dito," sabi ng receptionist. Pagkatapos, binigay niya ang room card sa attendant. "Dalhin mo sila sa kwarto nila." Bumalik ang attendant sa lounge na may hawak na mga room card. Oh, sa sandaling iyon, isang sarkastikong boses ang tumagos sa lobby. Pumasok sa hotel ang isang gwapong lalaki na may kasamang sexing babae. Pagpasok sa hotel, nakita niya ang mga kalahan na naghihintay sa lounge. Naglakad siya papunta sa kanila na may nakakalokong ngiti. "Coulson." Nang makita siya, walang malay na tumayo si Megan. Nakaramdam siya ng matinding emosyon. Gayunpaman, agad na nagdilim ang kanyang mukha nang makita ang babae sa kanyang braso. "Nagkataon lang, Megan. Nabalitaan ko na ang Watsons at ang Zenoses ay nagsanib na puwersa para labanan ang mga kalahan. Lahat ng ari-arian mo ay kinumpis ka ng korte. Nilinaw nila na gusto nilang gawing miserable ang buhay ng mga kalahan hanggat maaari sa Kensington. May pera ka pa ba para manatili sa isang hotel? May hotel bang maglalakas loob na tanggapin ka?" Tumayo si Tommy at pinagsabihan siya, "Coulson, hindi kita sinisisi sa hindi mo pagtulong sa amin, pero hindi mo ba kami kayang sipin kapag nahulog kami? At saka, paano mo itatabi si Megan ng ganon-ganon lang?" "Haha," malamig na tawa ni Coulson. Pagkatapos, hinaplos niya ang babae sa kanyang braso. "Tumigil ka, Coulson." Namula ang babae. Natawa si Coulson, "Nasusuka ako kay Megan. Gusto ko siyang itapon sa mahabang panahon. Ngayong nagkakaproblema ang mga kalahan, ito na ang perpektong pagkakataon para makipaghiwalay sa kanya. Tingnan mo itong hot. Nakuha ko siya ng 30,000 sa isang buwan. Paano si Megan? May idea ka ba kung magkano ang na-invest ko sa kanya?" Nagngangalit si Megan sa galit. Humakbang siya at sinampal sa mukha si Coulson. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 479. Smack. Malutong na umalangaw-ngaw ang sampal sa lobby. "How dare you hit me?" Sa galit, itinaas ni Coulson ang kanyang paa at sinipa si Megan sa bituka. Bumagsak si Megan sa sahig. "Seguridad, may away dito." Maya-maya, dumating na ang mga security guard. Nang makita silang lumalapit sa kanya, sumigaw si Coulson, "Isa akong Oswald. Sino ka para pigilan ako?" Hindi pa narinig ng mga security guard ang tungkol sa Oswalds. Gayunpaman, nang makita ang masamang tingin sa mukha ni Coulson, natigilan sila. Ayaw na nilang i-provoke pa siya. Sa sandaling iyon, bumalik ang attendant na pumunta sa front desk. Magalang niyang hinarap si Lex. "Mr. Callahan, ito ang room card mo. Sumunod ka sa akin, ituturo kita sa mga kwarto mo." Nagulat si Coulson sa pagtratong natanggap ng mga kalahan. May hotel ba na naglakas loob na tanggapin sila?
Agad siyang humakbang sa galit at sinabing, "Hoy, nasaan ang manager mo? Hindi mo ba alam kung sino sila? Sila ang mga kalahan." Nilinaw ito ng Watsons at ng Zenozes. Kahit sino nagbibigay sa kanila ng serbisyo ay itinuturing na isang kaaway. Gusto mo bang gawing kaaway mo ang Watsons at Zenozes? Natigilan ang katulong nang marinig ang kanyang mga sinabi. Alam niyang may direktiba laban sa mga kalahan. Kaagad, tumakbo siya pabalik sa front desk dala ang room card para i-verify. Samantala, ang mga kalahan ay nakasuot ng mabangis na ekspresyon. Tumawa si Coulson. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Kizzy Nose. Hindi pa nagtagal, nakilala niya ang kanyang sarili kay Key sa isang kaaya-ayang pagkakataon. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mapalapit sa kanya. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon. Ang mga kalahan ang kanyang gintong tiket. Kung makapasok siya sa magagandang libro ni Zenozes, ang mga Oswalds ay itinakda para sa buhay. Oy, Key, ako ito, Coulson. Nagkita kami dati sa isang handaan. Oo nga pala, nakita ko ang mga kalahan sa Glorious Hotel. Mukhang nakakuha sila ng kwarto dito. Nagising si Key. Nairita siya sa pagtawag sa kanya ni Coulson sa kalagitnaan ng gabi. Lumala ang kanyang inward nang marinig ang balita. Sino ang nangahas na lumaban sa mga Zenozes sa Kensington? Nagmura siya. Then, he immediately called imbestigahan mo kung sino ang Glorious Hotel. Ilalagay ko sila sa kanilang lugar. Sa front desk ng Glorious Hotel. Bumalik ang attendant. Margaret, sino ang nagutos sa iyo na bigyan sila ng kwarto? Si Lex Callahan ang pinag-uusapan natin. Na-blacklist sila ng Watsons at ng Zenozes. Paano mo sila mabibigyan ng kwarto? Naghahanap ka ba? Para patayin tayo. Nagulat ang receptionist. Nagmamadali niyang paliwanag. Mr. Inutusan ako ni Woodrow. Tawagan mo siya at humingi ng kumpirmasyon mula sa kanya. Agad na tinawagan ng receptionist ang manager ng lobby. Ito ay kung paano ito ay, Mr. Woodrow. Noon, inutusan mo akong maghanda ng 20 silid para sa mga kalahan. Gayunpaman, ngayon lang ako nakatanggap ng balita na ang mga kalahan ay tinalikuran ng Watsons at ng Zenozes. Dadalhin ba talaga natin sila sa Watsons at nilinaw ng Zenozes na sino mang kukuha sa kanila ay ituturing na kanilang kaaway? Natigilan si Woodrow. Hindi niya narinig ang tungkol dito. Agad niyang tinawagan ang general manager. Gayunpaman, hindi natuloy ang tawag. Nag-isip siya sandali. Ang Watsons at ang Zenozes ay makapangyarihang mga pamilya. Kahit na ang may-ari ng Glorious Hotel ay isang mahalagang tao din, walang paraan na makatawid siya sa kanila. Ang hindi niya alam ay ang Glorious Hotel ay kinuha na ng transgenerational grupo. Nag-isip siya ng 1 minuto bago siya tumawag ulit at nagutos, cancel their rooms. Habulin mo sila palabas ng hotel. Naiintindihan. Matapos makatanggap ng kumpirmasyon, hinarap ng receptionist ang mga gwardya. Security, itaboy ang mga kalahan dito. Tumanggo ang mga security guard. Ang mga kalahan ay natulala. Ang lahat ay lumalangoy kanina. Bakit nila hinabol sila ngayon? Tommy. Galit na dumura. Yung James. Sinabi niya sa amin na walang dapat ipag-alala. I bet sinadya niyang gawin ito para ipahiya tayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 480. Ang mga kalahan ay pinalayas ng mga security guard sa hotel. Sinumpa ng lahat si James. Lolo, sabi ko sa inyo walang silbi si James. Walang dapat ikabahala, sobra para dyan. Halata namang nagpapahid lang siya ng asin sa mga sugat namin. Tama na. Sa wakas ay naiintindihan ko na ang ibig niyang sabihin noong sinabi niyang hindi ka maaaring umasa lamang sa pamilya. Paikot-ikot lang ang sinasabi niya na hindi siya maasahan. Walang tigil silang naglaway kay James. Sinundan sila ni Coulson palabas ng hotel. Siya ang dating kasintahan ni Megan at kakilala niya ang mga kalahan. Ayaw niyang partikular na i-target ang mga ito. Gayunpaman, ito ay isang magandang pagkakataon upang makakuha ng pabor sa Watsons at Zenozes. Nakasalalay sa kanya kung tataas ang mga Oswalds o hindi. Sa kanyang bagong bow sa kanyang mga bisig, siya ay lumabas at tumingin sa mga kahabag-habag na kalahan. Pagkatapos, humagalpak siya ng malupit na tawa. Lex, hindi ko inaasahan na mahuhulog ka at ang pamilya mo ng ganito.
Matagal na kitang hinamak, bagamat nasira ka na, ang iyong matigas na pagmamataas ay tumangging tanggapin ito. Naglilingkod sa iyo ng tama. Tama na, Coulson. Ang anak ni John, si Montgomery Callahan, ay humakbang at sinaway si Coulson. Noong boyfriend ka pa ni Megan, tinuring ka namin bilang isang marangal na panauhin. Kahit na hinahawakan namin ang krisis na ito, nanatili kaming tahimik noong iniwan mo si Megan. Kaya paano mo kami sisipain kung kami na? Pababa, isang pinarangalan na panauhin. Ngumisi si Coulson. Anong biro? Tinatrato mo ako ng may paggalang dahil lamang ako ay isang Oswald, at gusto mong i-ingratiate ang iyong sarili sa aking pamilya. Ganoon din ba ang pakikitungo mo sa akin kung ako ay mahirap at walang kapangyarihan? Magiging girlfriend ko pa rin kaya si Megan? Nakitulog pa kaya siya sa akin? Hindi siya magkakaroon. Aminin na natin, lahat ng ito ay dahil sa pera. Walang humpay na kinutya sila ni Coulson. Parang lolo parang apo. Ang lahat sa pamilya ng Callahan ay pareho. Hindi na napigilan ni Montgomery ang kanyang galit. Masyadong malayo ang ginawa ni Coulson. Sumunod si Montgomery sa kanya at sinuntok siya sa mukha. Dama po ang kamao niya sa ilong ni Coulson. Napasigaw si Coulson sa sobrang sakit. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang ilong na parang ilog. Hinawakan niya ang ilong niyang nabasag. Sa isang iglap, duguan din ang kamay niya. Lumikot ang kanyang ekspresyon. Sa galit, at sumigaw siya, "How dare you hit me? Tapos na para sa'yo, patay ka." Lahat ng ambisyosong prominenteng pamilya sa Kensington ay nanunood sa bawat galaw ng mga Callahan. Naghahanap sila ng isang pagkakataon upang labanan ang mga ito upang makakuha ng pabor sa Watsons at Zenozes. Si Coulson ay nananangis lamang sa kawalan ng pagkakataon. Ngayon, gayunpaman, sinuntok siya ni Montgomery. Agad niyang tinawagan ang kanyang ama na si Stefan. "Tay, may sumakit lang sa akin. Ito ay isang Callahan. Nasa labas ako ngayon ng Glorious Hotel. Halika, dali, gamitin ang iyong mga koneksyon at palakihin ang mga bagay. Ito ang perpektong pagkakataon upang patunayan ang ating sarili sa Watsons at Zenozes." Nang marinig ito, lahat ng mga Callahan ay nagsuot ng malungkot na ekspresyon. Sigaw ni Tommy kay Montgomery, "Anong ginawa mo? Hindi mo ba naiintindihan kung anong sitwasyon natin ngayon? Paano ka maaaring gumamit ng karahasan? Pinapahamak mo kaming lahat." Malamig na sabi ni Montgomery, "Tommy, I'm standing up for your family." Ang B***** na ito ay nagsasabi ng lahat ng mga kakilakilabot na bagay na ito. "Hihiga ka na lang ba at kukunin mo yan?" Smack! Sinampal ni Megan si Montgomery sa mukha. "Ito ay aking personal affair. Hindi ka na dapat nasangkot." Humingi ng tawad kay Coulson ngayon. "Megan, how dare you? Ang kapatid ko ay tumatayo para sa iyo. Bakit ka kakampi ni Coulson? Nasaan ang konsensya mo?" Hindi na nakatiis si Weston. Humakbang siya at sinaway si Megan. "Sapat na." Hinampas ni Lex ang kanyang tungkod at sumigaw, "Tumahimik kayong lahat. Marami na tayong nasa plato." Tumahimik ang mga Callahan. Malungkot na daing ni Lex. "Kalimutan mo na. Alis na lang tayo." Tumalikod na siya para umalis. "Kaya mo pa ba?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 481. Tinatakpan ang kanyang dagwang ilong, sumigaw si Coulson, walang umaalis. Napatingin siya sa mga security guard na nakatayo sa may pintuan ng Glorious Hotel. "Anong nakatayo ka dyan? Bilisan mo at hulihin mo sila. Ang Callahans ay sumalungat sa Watsons at sa Zenozes. Pinagtatanggol ko lang sila. Siguradong iipit nila ako sa pagsuntok sa iba. Gusto mo bang ikaw ang pipiliin nilang sisihin?" Nang marinig ito, nataranta ang mga security guard. Agad na iniutos ng security chief, "Tigilan mo sila." Isang security guard ang tumakbo na may dalang electric baton at pinigilan ang mga Callahan na umalis. Nilinggan ni Lexi Coulson. Nagsalubong ang kilay niya sa galit. "Coulson, kailangan mo ba talagang maging ganito kawalang puso?" Lumapit si Coulson sa kanya at sinipa siya sa bituka. Nanghina ang katawan ni Lex at bumagsak siya sa lupa. Tumahol si Coulson, "Tandang tanga. Paano kung wala akong puso? Sinasabi ko sa iyo ito. Tapos na para sa mga Callahan." "Ama, lolo." Sumugod ang mga Callahan para tulungang makatayo si Lex. Galit na galit silang tumingin kay Coulson.
Hindi pinansin ni Coulson ang kanilang pangungutya. Dahil nakaharang ang daan ng mga security guard, pinigilan ang mga kalahan na umalis. Lolo, nagugutom na ako. Isang batang babae na nasa 5 taong gulang ang bumasag sa katahimikan. Tumingin siya kay Lex na nagmamakaawa. Niyakap siya ni Weston. Wilhelmina, maghintay ka lang ng kaunti. Malapit na tayong kumain. Daddy, bakit hindi tayo makakauwi? Nagugutom ako at pagod. Malungkot na tiningnan ni Lex ang dalaga. Pagkatapos, lumingon siya para tumingin kay Coulson na nagmamakaawa. Coulson, ano ang kailangan naming gawin para palayain mo kami? Itinuro ni Coulson ang lupa at sinabing, lumuhad. Natigilan si Lex. Hindi, ama. Huwag kang makinig sa kanya, lolo. Lumuhad ka lang, lolo. Wala na tayong pagpipilian. Hindi natin kayang tumawid sa iba. May mga humila kay Lex at sinabihan itong huwag lumuhad. May mga nakiusap na lumuhad siya. Pagtingin kay Coulson, na may suot na mapang asar na tingin, inihagis niya ang kanyang tungkod sa tabi at lumuhad. Wala siyang iba pang mawawala. Nanawagan siya kay Coulson, pakiusap, bitawan mo kami. Ang Glorious Hotel ay isang 5-star hotel na matatagpuan mismo sa gitna ng Kensington. Maraming dumaan ang nagtipon upang saksihan ang eksena. Inilabas ng mga manunood ang kanilang mga telepono at ni-record ang eksena. Tumawa si Coulson habang ni-record si Lex na nakaluhod sa lupa, haha. Lex, hindi ko akalain na darating ang araw na luluhod ka para sa akin. Akala mo ba hahayaan ko ang mga kalahan ng ganoon lang? Siguradong matanda ka na. Habang sinasabi niya iyon ay binatukan niya si Lex. Bumagsak ulit si Lex sa lupa. Pagkatapos ay ipinadala niya ang video na na-record niya sa Key. Mr. Key, tingnan mo ito. Nakaluhod si Lex sa lupa na nagmamakaawa na bitawan ko siya. Damn, nakakatuwa. Nang matanggap ang mensahe ni Coulson, ngumiti si Key. Ang ganda. Tatandaan kita, anak. Hahayaan kitang magtrabaho para sa akin simula bukas. Tuwang-tuwa si Coulson. Naka-jackpot ang mga Oswalds. Pagkatapos ay tinawagan niya si Stefan. Tay, nasaan ka ngayon? Halika dito, dali, dalhin mo rin dito ang pulis. Gusto kong arestuhin ang lalaking nanakit sa akin. Ang mas mahirap gawin namin ito para sa Callahans, mas masaya ang Watsons at ang Zenoses. Pinuri pa nga ako ni Key Zenos at nag-alok na hayaan akong magtrabaho para sa kanya bukas. Tinulungan ng mga Callahan si Lex na makatayo. Ang kulay sa kanilang mga mukha ay ganap na pinatuyo. Ang pamilya ni Howard ay ngumunguya ng husto kay Montgomery. Nagprotesta si Montgomery. Ang ginawa tapos na, wala nang silbing iyakan. Ako ang nakabangga sa kanya. Ipinapangako ko na hindi ko isasama ang iba sa inyo. Worst comes to worst, makukulong na lang ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 482. Si Lex Callahan, isang mapagmataas na tao, ay itinapon ang kanyang pagmamataas para sa mga kalahan. Nagpakumbaba siya at lumuhad sa harap ni Coulson, isang lalaking mas bata sa kanya ng maraming taon. Gusto lang niyang protektahan ang kanyang pamilya. Gayunpaman, gusto lamang sila ni Coulson na ipahiya ang mukha ni Lex. Natahimik ang mga kalahan. Tanging si Montgomery ang nanatiling hindi nabigla. Determinado siyang huwag idamay ang iba sa kanyang laban. Dumating si Stefan, ang patriarch ng mga Oswalds, kasama ang ilang pulis na malapit sa kanya. Bagamat hindi siya masyadong maimpluwensyang tao sa Kensington, sikat pa rin siya sa mga bahaging ito. Ang mga Oswalds ay mayroon ding ilang kapangyarihan. Gayunpaman, kumpara sa Watsons at Zenoses, sila ay isang molehill lamang sa harap ng isang bundok. Nang marinig na nakuha ni Coulson ang pabor ni Key Zenos, nagmamadali siyang pumunta rito. Tatay. Lumapit si Coulson sa kanya. May nilagyan siya ng tissue paper sa butas ng ilong niya. May batik sa kanyang dugo ang tissue. Masayang tinapik ni Stefan ang likod ni Coulson at sinabing, magaling ka. Kapag naging komportable na tayo sa mga Zenoses, tiyak na agad tayo sa mga ranggo. Baka maging isa tayo sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Kensington. Pagkasabi niyan, lumingon siya para tingnan ang mga kalahan, na may suot na malungkot na ekspresyon, sino sa inyo ang nanakit sa anak ko? Ako iyon. Lumapit si Montgomery. Siya ay 21 taong gulang at humigit kumulang 170 sentimetro ang taas.
Suot ang isang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha, iniluwa niya ito. Ako ang may gawa nito, kaya huwag mong idamay ang iba. Hindi Montgomery ang pangalan ko kung wala akong kakayahan para gawin iyon. Tumingin si Coulson sa mga security guard at nagutos, baliin ang kanyang mga binti. Tumanggo sila. Nagtungo sila sa Montgomery habang pinipisil ang kanilang mga buko. Anong balak mong gawin? Humakbang si Lex para pigilan sila. Paano mo magagawa ito sa buong pagtingin ng lahat? Anong ginagawa mo, Lolo? Hinailan ni Tommy si Lex at sinabi sa kanya, tingnan mo ang sitwasyon natin. Hayaan mo lang si Montgomery ang sisihin. Hindi nila tayo papakawalan kung hindi. Ikaw walang spine B*****. Sinigawan siya ni Lex, anong itinuro ko sa'yo? Dapat tayong magkaisa bilang isang pamilya. Nakatayo lang siya para kay Megan. Ngayong may nangyaring masama, sinisisi mo siya. Humalaklak si Stefan, sumali ka kung gusto mo ring mabugbog. Anyway, bugbugin na lang natin ang matanda. Isang security guard ang humakbang at sinipa si Lex. Gamulong si Lex sa lupa. Bumagsak siya sa lupa. Ramdam niya ang matinding kirot sa buong katawan niya. Walang kalahan ang humakbang. Maliban kay Montgomery, ikinuyong niya ang kanyang mga kamao, sumimangot siya ng pasulong, how dare you hit my grandpa? Papatayin kita. Pwede mo rin siyang bugbugin, utos ni Stefan. Ang dalawang security guard ay umaksyon patungo sa Montgomery. Wala siyang kapares sa kanila. Sa isang iglap, siya ay naipit sa lupa at binugbog. Napaungol siya sa sakit. Nagkatinginan ang mga kalahan. Walang humakbang para pigilan ang karahasan. Bumangon na si Lex. Napaupo siya sa lupa at umiyak. Si Montgomery ay binugbog ng halos patay at hindi gumagalaw sa lupa. Pagkatapos, malamig siyang dinala ng mga pulis. Ayaw ni Stefan na mawala sa kontrol ang mga bagay. At kaya, pinili niyang huwag isali ang iba pang mga kalahan. Umalis ang mga Oswalds. Niyakap ng mga kalahan ang isa't isa at humagulgol. Ano ang nagawa natin para maging karapat-dapat ito? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Lolo, mag-isip ka ng paraan. Kailangan ba nating matulog sa lansangan ngayong gabi? Walang ibang maisip na paraan si Lex. Tatawagan ko si James. Galit na tanggi ni Tommy. Tanga ka ba, Lolo? Halatang pinatayo kami ni James. Bakit naniniwala ka pa rin sa kanya? Tumanggo si Megan, tama. Siguradong pinagtatawanan nila tayo sa likod natin. Hindi ganoong klase ng tao si James. Umiling si Lex. Kahit matanda na siya, hindi naman siya katandaan. Siya ay may isang mahusay na intuition pagdating sa mga tao at alam na mayroong higit pa kay James kaysa sa tila. Higit na mas mahusay si James kaysa sa kanyang mga walang kwentang anak at apo. Hindi pinansin ang kanilang mga protesta, tinawag niya si James. Sa isang silid ng tirahan ng mga kalahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 483. Naghahanda na si James para matulog. Biglang nagring ang phone. Bumangon siya sa kama at kinuha ang phone niya sa table. Nang mapagtantong si Lex ang tumawag, napangiwi siya. May nangyari na naman ba? Sinagot niya ang tawag. Anong problema, Lolo? Sinabi ni Lex kay James ang lahat ng nangyari. Nakuha ko. Maghintay sa harap ng Glorious Hotel. Pupunta ako doon kaagad. Binaba ni James ang telepono. Ang kanyang mga mata ay bakal. Napatingin sa kanya si Thea na nakahiga sa kama. Anong mali? May nangyari ba? Sabi ni James habang nagbibihis, may nangyari kay Lolo. Titingnan ko dapat matulog ka muna. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Naghanda si Thea na bumaba sa kama. Kumaway si James at sinabing, no need. Kaya kung pumunta mag-isa, wala namang masyadong malaki. Sige, mag-ingat ka. Tumanggo si James. Pagkatapos magbihis ay lumabas na siya ng bahay. Dumiretso siya sa Glorious Hotel. Sabay tawag niya kay Scarlett. Ano ang sinabi ko sa iyo, Scarlett? Kara-rating lang ni Scarlett sa kanyang bahay at nagpapahinga. Pagkatapos, natanggap niya ang tawag ni James. Sa harap ng galit nito, nalilitong itanong lang niya, anong problema, James? Binuod ni James ang sitwasyon para sa kanya. Pinagpawisan si Scarlett. Pasensya na, James. Malaking oversight ito sa part ko, tatanggalin ko agad ang secretary ko since hindi niya kayang hawakan ang simpleng gawaing tulad nito.
Patuloy ni James, sabihin mo sa general manager ng Glorious Hotel na natanggal na siya. Magpadala ng isang tao mula sa Transgenerational Group para pumalit sa posisyon. Papunta na ako doon ngayon. Sige, aalis na ako agad. Matapos malaman na papunta na si James doon, hindi nang ahas si Scarlett na magpakita ng anumang senyales ng pagpapabeya. Agad siyang bumangon sa kama, nagmamadaling nagbihis at umalis. Kasabay nito, tinawagan niya ang punong tanggapan ng Transgenerational Group at nagayos para sa isang tao na pumalit sa Glorious Hotel. Tiniyak din ni Scarlett na makakuha ng isang tao upang ipaalam sa kasalukuyang general manager ang kanyang pagdating. Kalahating oras lang nakarating si James sa Glorious Hotel. Nakaupo ang mga kalahan sa isang guardrail sa tabi ng kalsada, hindi kalayuan sa hotel. Ipinarada ni James ang kanyang sasakyan at lumabas. Nang makita si James, ang walang siglang kalahan ay agad na tumalon ng masigla. Nagmamadali silang lumapit kay James at binigyan siya ng isang tenga. May pakiramdam si James na mangyayari kaya, hindi niya pinansin. Diretso siyang naglakad papunta kay Lex at agad na humingi ng tawad. Pasensya na po, Lolo. Nadulas ako. Nasa proseso ako ng paglutas ng isyong ito. Malapit nang dumating ang general manager ng hotel. James, nandito ka ba para pagtawanan kami? Galit na tinuro ni Tommy si James. General manager, sino ka ba sa tingin mo? Isa ka lang walang kwentang manugang. Sapat na. Naabot na ni Lex ang limitasyon ng kanyang pasensya. Hindi ba pwedeng tumahimik ka sandali? Itinikom ni Tommy ang kanyang bibig bilang paggalang sa nakatatandang kalahan. Dahil wala siyang ibang maaasahan, si James lang ang mayroon si Lex. Sabi niya na may pasasalamat na tingin. I'm so sorry na abala kita sa ganoong oras. Hiyang-hiya ako sa pamilya natin. Kinaway-kaway ni James ang kamay niya. Wala lang. Maghintay ka lang ng ilang sandali. Naghintay siya kasama ang mga kalahan sa labas ng hotel. Ang general manager ng Glorious Hotel ay si Tyron Woodrow. Matapos tapusin ang kanyang madamdaming gabi kasama ang modelo sa kanyang kama, binuksan niya ang kanyang telepono. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag. Dalhin ang iyong asterisk S sa hotel at ipatawag ang lahat ng staff para sa isang pulong. Ang tawag ay nagmula sa punong tanggapan ng Transgenerational Group. Bagamat kinuha na ng Transgenerational ang Glorious Hotel, pinili nilang manatiling maingat at hindi ito ipahayag sa publiko. Walang sino man sa hotel maliban sa kanya ang nakakaalam nito. Tumingin si Tyron sa oras. 1:00 ng umaga. Isang pulong sa 1:00. Kakaiba man ang tila tumawag para sa isang pagpupulong sa oras na ito, hindi na siya handang magtanong pa. Agad niyang ipinaalam sa departamento ng Human Resource ng hotel at inutusan silang ipaalam sa management team ang pagpupulong sa isa pang kalahating oras. Nagbihis siya at nagmamadaling tinungo ang hotel. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 484. Sa labas ng Glorious Hotel. Nag-aalala ang ekspresyon ni Lex. Ganon din ang pamilya ni John. Lumapit si John kay James at nakiusap, James, dahil nakahanap ka na ng matutuluyan para sa amin sa huling minuto, may paraan ba na pigilan mo si Montgomery na makasuhan sa korte? Tinawid niya ang isang Oswald. Upang makakuha ng isang mas mahusay na katayuan kasama ang mga Zenozes, binali ng mga Oswalds ang kanyang binti. Ang kanyang kondisyon ay maaaring lumala kung siya ay mapupunta sa bilangguan. Sa tingin mo talaga matutulungan niya tayo, John? Si Tommy ay nagsuot ng mapang asar na tingin. Hindi naman parang may personal siyang laban kay James. Ang lalaki ay isang walang kwentang manugang. Ano pa ang magagawa niya maliban sa lintes sa yaman ng mga kalahan? Sumigaw si Megan upang magdagdag ng gasolina sa apoy, hindi siya mag-asawa sa pamilya kung talagang may kakayahan siya. Tama iyan. Ano ang iniisip mo tungkol sa pag-asa sa basura? Baka may mali sa ulo mo. Sumama si Jolie sa pagbaba kay James. John, ano ang ginagawa mo na humihingi ng tulong sa isang basura? Isang nasa katanghaliang gulang na babae ang humila sa manggas ni John. Siya si Rachel Windsor, ang asawa ni John. Hinamak ni Rachel si James. Iyon ay dahil si Thea ang nagdala ng kapahamakan sa mga kalahan. Nagkataon lang na asawa ni Thea si James. Wala akong ibang mapupuntahan. Sinubukan ni John na ipagtanggol ang sarili. Ngayong bumagsak ang mga kalahan, ang mga koneksyon na kanilang ginawa ay kalabisan.
Nakahawak lang siya sa mga straw. Hindi naniniwala ang mga kalahan na mapapalabas ni James si Montgomery sa bilangguan. Sa kabila ng nangyari kanina, minamalas niya si Howard at ang kanyang pamilya. Sa kabila ng katotohanang si Montgomery ay nanindigan para sa kanila, binalingan nila siya at kinutya. Tiniyak ni James, "Lolo, John, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ipaubaya sa akin ang lahat. Pagkatapos kayong matuluyan, hahanap ako ng paraan para mailabas si Montgomery." Kahit sino ay maaaring magpakitang gilas, hinampas ni Lex ang tungkod at sinigawan ang kanyang makamandag na mga miyembro ng pamilya. "Sabi ko manahimik ka." Ang lahat ay muling nagsisigawan. Matiyagang naghintay ang grupo sa labas ng hotel. Lahat sila ay umaasang darating ang management team ng Glorious Hotel sa lalong madaling panahon. Ang unang dumating ay si Christopher Webb, ang lobby manager. Nakatira siya malapit sa hotel. Mr. Webb, isang 30-year-old na lalaki na nakasot at tie ang pumasok sa Glorious Hotel. Sinalubong siya ng hotel attendant kanina na may matingkad na ngiti. Ngumiti si Webb pabalik at tumango. "Salamat sa iyong pagsusumikap, Mr. Webb." Nasa labas pa rin ang mga kalahan. Hindi pa sila umaalis. Ipinaliwanag ng bubbly girl ang mga pangyayaring naganap sa kanya. "Oh, nakikita ko." Hinaplos ni Christopher ang kanyang baba. Pagkatapos, inutusan niya ang mga kalapit na security guard, "Malapit na tayong mag-meeting. Sumunod ka sa akin at paalisan ang mga kalahan sa aming ari-arian." Kung alam ito ng mga Zenozes at Watsons, walang alinlangan na guluhin nila ang aming boss tungkol dito. Kung sakaling sisihin niya tayo, tapos na tayo. Naiintindihan. Ang mga security guard ay handa ng kumilos. Sinundan nila si Christopher palabas ng hotel. Naghihintay ang mga kalahan mga 50 metro ang layo. Biglang lumapit sa kanila ang isang lalaking naka-black suit na sinundan ng isang dosenang security guard. Lumapit si Christopher sa kanila at sumigaw ng masama. "Hoy, anong ginagawa mo dito? Scram! Umalis ka sa paningin ko sa sandaling ito." Ang mga kalahan ay kinukutya at pinahiya buong araw. Ang bawat tao ay nagkaroon ng maraming nakakulong na galit at walang tunay na labasan para dito. Lalo na si Tommy, na sanay na sa marangyang buhay. Pakiramdam niya ay miserable ang pagmamaltrato niya. Ang ginagawa lang niya at ng kanyang pamilya ay nakatayo sa tabi ng kalsada, ngunit may naririto upang itaboy sila. Galit na galit niyang tugon. "Hoy, sino ka ba? Pagmamayari mo ba ang kalsadang ito o ano?" Hinarap ni Christopher ang mga kalahan na may mapagpalang tono. "Makinig ka, Christopher ang pangalan ko. Ako ang lobby manager ng Glorious Hotel. Dahil tumatambay ka sa labas ng hotel, may karapatan akong itaboy ka. Magbibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka aalis noon, may mga aksyon na gagawin laban sa iyong grupo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 485. 1. 2. Lalong nagalit si Tommy nang marinig niyang nagbibilang si Christopher. Kahit siya ay walang ginawa kung hindi ang nakatayo lang sa malapit na kalsada, dumating ang staff ng Glorious Hotel para itaboy siya. "Gusto kong makita mong subukan at itaboy kami." He crossed his arms defiantly. Naisip pa rin niya na ang kanyang katayuan bilang isang kalahan ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng impunity. 3. Pagkatapos magbilang ng 3, lumingon si Christopher sa mga security guard. "Bugbugin mo siya ng buo." Isang dosenang mga security guard na armado ng mga dekoryenteng baton ang sumugod kay Tommy at bumaba sa napakayabang na lalaki. Lumapit ang ilang kalahan sa pagtatangkang ipagtanggol siya. Gayunpaman, binugbog din sila. Nakaupo si James sa isang hagdanan sa malapit na humihit-hit ng kanyang sigarilyo. Hindi niya pinansin ang kaguluhan. Deserved ito ni Tommy. Oras na para matuto siya ng leksyon. Napangiti si Christopher nang makitang pisikal na sinasaktan ang mga kalahan. Ang Watsons at Zenozes ay nalulugod na marinig ang tungkol sa kung paano. Naabala niya ang mga kalahan. Inaasahan niyang matutuwa rin ang kanyang amo sa balitang ito at umaasa na ito ay karapat-dapat sa kanya ng promosyon. Ay drag sila palayo. Ang mga kalahan, na binugbog, ay umalis sa kanilang sariling kusa. Hindi nila nais na lalo pang mahawakan. Ilang daang metro ang layo mula sa Glorious Hotel. Umupo si Tommy sa lupa at hinihimas ang namamagang pisngi. Napalitan ng galit ang kanyang mukha, at bamulong siya, "Lolo.
Naniniwala ka pa rin ba kay James? Napatingin si Lex kay James. Anong nangyayari? Tumayo si James at sinabing, titingnan ko. Dumiretso siya sa Glorious Hotel. Sa ngayon, dumating na ang management team ng Glorious Hotel. Tyron, ang general manager, Christopher, ang tagapamahala ng lobby. At ang ilan sa management team ay nakatayo sa harap ng hotel. With his best business-like smile, sinimulan ni Christopher ang pagsuso kay Tyron. Mr. Woodrow, pagkatapos kong ayusin ang 20 kwartong hiningi mo, napagtanto kong ang mga kalahan pala ang tutuloy sa hotel namin. Masama ang loob nila sa Watsons at Zinoses. Nilinaw ng dalawang pamilya na ang sino mang magpapahintulot sa mga kalahan na manatili ay gagawin nilang kaaway ang kanilang sarili. Ipinaalam ni Christopher kay Tyron ang tungkol sa pinakabagong mga pag-unlad. Kumunat ang noo ni Tyron. Hindi niya alam na ang mga kalahan ay inilagay sa isang pampublikong blacklist. Gayunpaman, ang utos na ayusin ang mga silid ay nagmula mismo sa punong tanggapan. Ito rin ang punong tanggapan na tumawag para sa pulong na ito. Masama ang kutob ni Tyron tungkol dito. Halos kaagad, isinantabi niya ang kanyang nararamdaman. Ang mga kalahan ay dapat na pumunta sa Transgenerational Headquarters at nakiusap sa kanila para sa tirahan. Kaya naman inutusan siya ng punong tanggapan na ayusin ang mga bakanteng silid. Matapos itong malaman ng top brass ng kumpanya, ibinibigay na nila sa kanya ang sisi. Tumingin si Tyron kay Christopher at malungkot na sinabi, Christopher, kung tanungin kami ng punong tanggapan tungkol sa bagay na iyon, sabihin na ikaw ang may pananagutan dito. Nangangako ako na sasakupan kita sa hinaharap, nakuha mo ba? Ano ang ibig mong sabihin, Mr. Woodrow? May haka-haka na ibinulong ni Tyron, ang mga kalahan ay dapat pumunta sa Transgenerational Headquarters sa pamamagitan ng kanilang mga koneksyon dahil sa desperasyon. Dahil dito, inutusan akong mag-ayos ng 20 silid. Ngayon, dapat ay nabatid na ng nangungunang punong tanggapan ang pangyayaring ito. Tulad ng alam mo, ang kumpanya ay mahigpit pagdating sa mga patakaran at regulasyon nito. Sila ay mahigpit na laban sa amin gamit ang aming mga koneksyon para sa personal na pakinabang. Ngayong sinimulan na ng punong tanggapan ang pag-iimbestiga sa bagay na ito, pinaghihinalaan ko na sinusubukan nilang ipasa ang sisihin sa mas mababang antas ng kawani. Ano? Namutla ang mukha ni Christopher. Hindi ba matatapos sa akin kung ako ang sisisihin? Tinapik ni Tyron ang likod niya at hinaliw siya. Magiging maayos din. Kahit matanggal ka, ako ang general manager dito. Matutulungan pa kita. Gayunpaman, kung ako ay tinanggal, ikaw ay matatanggal din. Sa ganoong paraan, walang paraan para sa alinman sa atin. Fine, papasok na ako. Matapos timbangin ang kahihinatnan, tumanggaw si Christopher. Bigla niyang naalala, nga pala, kailan naging Transgenerational Group ang hotel natin. Ito ay binili ilang araw na ang nakakaraan. Hindi pa ito na isa publiko. I assume na nag-aayos pa sila ng mga papeles, paliwanag ni Tyron. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 486. Hindi inaasahan ni Christopher na biglang mapabilang sa Transgenerational Group ang Glorious Hotel. Kahit papaano, tiyak na nasuhulan ang mga kalahan sa isang tao sa loob ng Transgenerational Group para tulungan silang mag-ayos para sa tirahan. Ngayong nalaman na ito ng top brass, nagpatawag sila para sa isang pulong. Gusto ni Tyron na siya ang maging scapegoat para sa buong kabiguan na ito. Matatapos na ang career ni Christopher. Mr. Woodrow, kailangan mong patunayan sa akin. May pamilya pa akong dapat pakainin. Tinapik ni Tyron ang likod ni Christopher at sinigurado. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, sisiguraduhin kong hindi ka mamamatay sa gutom. Pagkatapos ng insidenteng ito, ipinapangako kong ibabalik ko sa iyo ang iyong trabaho. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Christopher. Naghihintay ang management team ng Glorious Hotel sa front door ng hotel. Naghihintay sila sa pagdating ng kanilang amo. Bukod sa general manager, walang kamalay-malay ang iba pang management team na kinuha na ng iba ang hotel. Hindi nagtagal, dumating ang isang business sedan. Bumaba ang isang babae na tila nasa mid-30s. Nagbihis siya ng propesyonal. Naka-white shirt at black sheath dress, naka-angular bob hairstyle siya. Maganda at karismatiko, naglabas siya ng hangin ng lakas.
Ang kanyang pangalan ay Leila Nora. Siya ay ang Managing Director ng sektor ng hotel ng Transgenerational Group. MS. Nora. Lumapit si Tyron sa kanya at binati siya ng isang matingkad na ngiti. Hello, MS Nora. Nataranta ang iba sa management team. Sino ang babaeng ito? Hindi siya kamukha ng amo. Sinulyapan ni Leila ang grupo at sinabi sa kanila, MS. Malapit nang dumating si Brooks. Maging handa sa pagtanggap sa kanya. Ha? MS Brooks. Napasinghap si Tyro sa gulat. Tapos, napabulalas siya. Why? Ang ibig mong sabihin ay si Scarlett Brooks, ang chairman ng Transgenerational Group. Oo, tumango si Leila. Anong nangyayari? Sino si MS Nora? Sino si MS Brooks? Hindi ba boss natin si Mr. Clinton? Kailan nasangkot ang aming hotel kay MS Brooks ng Transgenerational? Nabili kaya ang Glorious Hotel? Nangangamba ang lahat. Samantala, nanatiling tahimik si Leila. Nakatayo siya sa front door ng hotel kasama si Tyron. Lumapit si James sa hotel at nakita niya si Leila. Alam niyang taga-Transgenerational siya. Gayunpaman, hindi siya lumapit sa kanya at nakatayo lamang sa paghihintay sa pagdating ni Scarlett. Iyon ay dahil siya lang ang nakakaalam ng sikretong pagkatao ni James. Kung siya ay lumapit sa kanila nang walang ingat, siya ay hindi papansinin at malamang na itatapon. Tuldok. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang isang ordinaryong negosyong sedan. Isang babaeng nakaputing damit ang nagmamadaling lumabas dito. Magulo ang buhok niya. Malamang na nagmamadali siyang umalis. Si Scarlett iyon. Matapos maabisuhan tungkol sa mga kaganapan na nangyari sa Glorious Hotel at pagdating ni James, mabilis siyang pumunta sa hotel. Hindi man lang siya nagkaroon ng luho sa pagsusuklay ng buhok. MS Brooks. Bati ni Leila sa kanya. Pagbati, MS Brooks. Sumunod naman ang iba. Nakasuot ng nag-aalalang ekspresyon, inis ka ni Scarlett ang kanyang paligid. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang taong hinahanap niya. Nagmamadaling tanong niya, nasaan si James? Nasaan ang mga kalahan? Uminit ang dugo ng lahat. Naisip ni Christopher na narito siya upang makialam sa mga kalahan. Naisip niya na ang Five Provinces Business Alliance ay kasabwat ng Transgenerational Group. Siya ay sumulong upang i-claim ang kredito bilang ang taong responsable sa pagliban ng mga kalahan sa hotel. MS. Brooks, pinalayas ko na sila. Pagkatapos, inilarawan niya ang kadena ng mga kaganapan sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang nangyari sa Transgenerational Group, ang pagdating ng mga kalahan sa Glorious Hotel, at ang hitsura ni Coulson. Pagkatapos ay ipinagmalaki niya kung paano niya napansin na may mali at kung paano niya itinaboy ang mga kalahan upang ituwid ang pagpapapasok sa kanila sa unang lugar. Akala niya ay narito si Scarlett para magsampa ng kaso laban sa mga kalahan at para tanungin siya sa bagay na iyon. Ang hindi niya namalayan ay nakahukay na pala siya ng sarili niyang libingan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 487. Agad namang namula ang mukha ni Scarlett sa galit. Lumapit ito sa kanya at sinampal siya ng malakas sa kanyang mukha. Smack! Hindi makaganti si Christopher. Isinandal niya ang kanyang ulo at humingi ng tawad. I'm sorry, MS Brooks. Hindi ko alam na na-blacklist ng Watsons at Zenozes ang kalahans. Kung alam ko lang, hindi ko na sana inayos ang mga kwarto para sa unang lugar. Si Tyron ay gumawa ng isang maliit na nasisiyahang ngiti. Sinagot ni Christopher ang lahat ng kasalanan. Taliwas sa inaasahan ni Christopher, sinimulan siyang bigyan ni Scarlett ng buong tainga. Sino ang nagmamalasakit sa Watsons at Zenozes? Wala akong pakialam sa Five Provinces Business Alliance. Ang mga kalahan ay ang mga VIP ng Transgenerational Group. Sa palagay mo ba ay masusunod namin ng ganoon kadali ang mga kahilingan ng Zenozes at Watson? Nakangangalang si Christopher kay Scarlett, gulat na gulat at hindi nakapagsalita. Natarante si Tyron sa napagtanto. Makalipas ang ilang segundo, lumapit si Tyron kay Christopher at sinipa ito. Mariin niyang sinigawan si Christopher, UB****. Anong sinabi ko sa'yo? Sinabi ko sa iyo na huwag pabayaan ang mga kalahan. Anong ginawa mo? Tinanggal ka. Si Christopher ay bumalik sa kanyang katinoan at humikbi. Hindi ko alam, MS Brooks. Nasaan sila? Nasaan ang mga kalahan? Nasaan si James? Humingi ng sagot si Scarlett sa kanyang team.
Kahit na hindi alam ng iba ang tunay na pagkatao ni James, alam na alam niya kung sino siya. May utang siyang pabor kay James. Kung hindi dahil sa kanya, isa pa rin siyang mababang libingan na magnanakaw. Kahit na marami ang nagnanais na patayin siya, nakaligtas siya sa walang humpay na pagsalakay ng 28 mandirigma at paghabol sa hukbo ng 100,000 sundalo. Walang paraan sa impyerno ang sino man sa Kensington ay makakapatay sa kanya. Ay sa harap ng hotel. Tulad ng isang bata na napag-alitan, itinuro niya ang isang lokasyon na 200 metro ang layo mula sa hotel at sinabing, nandoon sila ngayon. Hindi ako sigurado kung nandyan pa sila. Pagkatapos ay nagpakita si James. Nang makita siya, nagmamadaling lumapit si Scarlett sa kanya at humingi ng tawad. Pasensya na, James. Nagkamali ako. Hindi na ito mauulit. Binigyan siya ni James ng maliit na kaway. Wag na, ipasok mo ang mga kalahan dito. Ang isang bagay na tulad nito ay mas mabuting hindi na maulit o kung hindi. Oo, oo, oo. Sa sobrang kaba niya ay pumayag siya ng 3 magkakasunod. Tatanggapin ko sila ng personal. Umiling si James. Hindi na kailangan. Dapat magpahinga ka. Hayaan ang iba na gawin ang kanilang mga trabaho. Bumalik si Scarlett sa mga natulala niyang empleyado. Anong nakatayo ka dyan? Go. Agad namang tumango si Layla. Naiintindihan, Ms. Brooks. Agad siyang naglakad patungo sa direksyon ng mga kalahan. Sumunod naman ang iba sa management team. Way. Saglit na inayos ni Scarlett ang sarili. Tumingin siya kay James at muling humingi ng tawad. Sorry talaga James. Wala lang. Magpahinga ka na. Sagot naman ni Jake sa kanya. Naiintindihan. Masayang sumunod si Scarlett. Tumango siya, nagpaalam kay James, at umalis. Ilang daang metro ang layo, ang mga kalahan ay tumatambay sa labas. Ang iba ay pagod na nakaupo sa lupa habang ang iba naman ay nakatayo sa gilid. Kakayanin ba talaga ni James ito? Kung hindi niya kaya ay sa kalye tayo matutulog ngayong gabi. Hindi pwede. Wala akong tiwala sa kanya. Malas lang ang hatid sa amin ni Thea at ng kanyang pamilya. Tama na. Kung hindi dahil sa kanya, nakatira pa rin kami sa villa at nag-e-enjoy sa aircon. Ang mga kalahan ay hindi nasisiyahan sa kanilang kalagayan. Sa sandaling iyon, dumaan si Layla at ang management team ng Glorious Hotel. Napansin sila ng mga kalahan na papalapit. Lumapit sa kanila si Layla at humingi ng tawad. Mister, ang kalahan ay iniaalay namin ang aming taos-pusong paghingi ng tawad. Ito ay isang matinding oversight sa aming bahagi. Sa ngalan ng Glorious Hotel at Transgenerational Group, humihingi kami ng paumanhin sa iyo. Umaasa kami na makikita mo sa iyong puso na patawarin kami. Ang iyong mga silid ay naayos na lahat. Presidential suit silang lahat. Mangyaring, sundan ako. Sinenyasan niya ang mga ito na sumunod sa kanya. Pakiusap. Sabay-sabay na sabi ng iba pang management team. Natigilan, ang mga kalahan ay nakatayo roon na nakanganga ang kanilang mga bibig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 488. Napatulala sila. Pinalayas lang nila ang mga ito sa pinaka-insulto at hindi mapagpatuloy na paraan. Ano ang nangyari sa kapansin-pansing pagbabagong ito sa ugali? Pananagutan ba ito ni James? Lumapit si Christopher kay Lex at sinampal ang sarili sa harap ng nakatatandang kalahan. I'm so sorry, Mr. Callahan. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Wala akong ideya na isa kang VIP ng Transgenerational Group. Kung alam ko lang, hindi sana ako kumilos ng walang galang. Lumapit din si Tyren at humingi ng tawad, this was a mistake on our part. Natanggal na siya sa trabaho. Tumingin si Layla kay Tyren at sinabing, natanggal ka na rin. Ano? Natigilan si Tyren. Tapos, sumigaw siya, MS. Nora, wala itong kinalaman sa akin. Lahat ito ay kasalanan ni Christopher. Sa lahat ng ito, inialay ko ang aking sarili sa kumpanya. Ipak ang iyong mga bag at mawala ka. Hindi na inilibing pa ni Layla ang kanyang pag-ungol. Kung sapat na ang kapahamakan na ito para lumitaw si Scarlett Brooks, marami itong sinabi tungkol sa impluwensya ng mga kalahan. Nalalapat din ito kay James na personal na tumawag kay Scarlett sa hotel. Walang choice si Layla kundi magpaalis ng ilang tao. Nanatiling tahimik ang iba pang management team ng hotel. Si Tommy nakakabugbog lang ay lumapit kay Christopher.
Ipinagmamalaki niya ang sarili habang kausap si Christopher. Ikaw ang nagutos sa mga security guard na paalisin kami, di ba? Pagsisisihan kong ginawa mo iyon. Isang mabilis na sipa ang ginawa ni Tommy sa tiyan ni Christopher. Bumagsak si Christopher sa lupa. Natatakot siyang magsabi ng anumang bagay na maaaring magpalala sa sitwasyon. Lumapit si James sa kanila at tumingin sa self-righteous na si Tommy. Umiling siya at pinigilan si Tommy na lumakas pa. Hayaan mo na, gabi na ngayon. Dapat kayong lahat ay mag-check-in at magpahinga. Pinigilan ni Tommy ang sarili. Tumingin si Lex kay James na may ekspresyon sa mukha ng pagpapahalaga. Salamat, James. Inamin ni James ang kanyang pasasalamat. Lumapit si Layla kay James at magalang na sinabi, Mr. Caden, sa tingin mo paano tayo dapat magpatuloy? Dapat ko bang i-overhaul ang buong management team kasama ang mga security guard? Mahinahong sinabi ni James, gawin mo ang gusto mo. Naglakad na si James palayo. James, maamo siyang nilapitan ni John, paniniguro ni James sa kanya. May gagawin ako tungkol kay Montgomery. Salamat, nagmamadaling sabi ni Howard. Walang ibang sinabi si James at nagpatuloy sa paglalakad pabalik. Samantala, nangunguna si Layla, pumasok ang mga kalahan sa Glorious Hotel. Sa wakas, nakahanap na sila ng pansamantalang matutuluyan. Nagtipon ang mga kalahan sa isang presidential suite sa hotel. Curious na tanong ni Howard, pare, sino ba talaga si James? Matapos tumawid sa Watsons. At ang mga Zinoses, walang sino man sa Kensington ang gustong magkaroon ng anumang bagay sa amin. Paano nagawang kumbansihin ni James ang transgenerational group? Nakaisip agad si Tommy ng posibleng dahilan. Dad, naalala mo ba ang isang babaeng tinatawag na Zara na nakapasok sa transgenerational kasama si Scarlett habang nasa House of Royals tayo? Nabalitaan ko na siya na ang general manager ng Transgenerational's Food Street. Ang pahayag ay tila nag-jog sa mga alaala ng lahat. Noon, gusto ni Thea na hiwalayan si James dahil hinala niyang may nangyayari sa pagitan ni Zara at James. Tiyak na may kakaibang nangyayari sa pagitan nila. Nakiusap siguro si James kay Zara na tulungan siya. Natagpuan ng mga kalahan ang kanilang sarili sa isang mainit na talakayan. Itinaas ni Lex ang kanyang kamay para patahimikin ang grupo. All right now, everyone disperse from her. Matulog ka na. Umalis ang lahat sa presidential suite at bumalik sa kani-kanilang kwarto. Umalis si James sa Glorious Hotel. Agad niyang tinawagan si Jake. Nagising si Jake na natutulog sa tawag. Nang makita niya ang pangalan ni James sa screen, hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na sinagot ang telepono. Ay James. What's wrong? Gusto ko ang address ng mga Oswalds. Sinong Oswald? Sambahayan ni Stefan Oswald. Siya ay may anak na lalaki na nagngangalang Coulson. Sige, titignan ko agad. Ibinaba ni Jake ang telepono at agad na nagdirekta sa headquarters para i-activate ang intelligence web. Hindi nagtagal, nakuha na niya ang impormasyon ng mga Oswalds. Ipinadala niya silang lahat kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 489. Nagmaneho si James patungo sa villa ng mga Oswalds. Magulo ang Kensington, at iba't ibang partido ang kasangkot sa likod nito. Mahirap iligtas si Montgomery sa pamamagitan ng sarili niyang mga koneksyon. Bukod pa rito, wala siyang kontak sa gobyerno bukod sa Blythe King. Bilang Commander-in-Chief ng 5 hukbo, ang kanyang matayog na posisyon ay hinahangad na paksa ng maraming ambisyosong tao. Kung nakagawa siya ng kahit isang pagkakamali, maaari siyang mapabagsak. Mayroon lamang isang paraan upang mailigtas si Montgomery. Kailangan lang niyang kunin ang nagpadala sa kanya sa kulungan para mailabas siya. Hindi nagtagal, nakarating siya sa villa ng mga Oswalds. Halos 3:00 na ng madaling araw. Gayunpaman, nasa ikalawang palapag pa rin ng villa ang mga ilaw. Bumaba si James sa kanyang sasakyan at lumapit sa outer perimeter ng villa. Nakadikit ang kanyang mga palad sa dingding, tumalon siya ng 2 metro sa ere at sa paligid ng villa. Pagkatapos, umakyat siya sa dingding sa ikalawang palapag at narating ang balkonahe ng silid na bukas pa ang mga ilaw. Sa kwarto, napuno ng tissue paper ang ilong ni Coulson. Tinamaan siya ni Montgomery sa ilong, at duguan pa rin siya. Siya ay nasa isang magandang kalagayan,
Gayunpaman, siya ay napunta sa kanyang sarili sa Kizzy Noses magandang libro pagkatapos screwang sa Callahan's. Sa pagtakip ng Zinoses sa kanyang likod, siya at ang kanyang pamilya ay magiging mayaman. Upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay, gumastos siya ng $1,000,000 sa isang pangalawang tier na babaeng bituin. Kasalukuyan silang nakikipagtalik. Naririnig ni James ang mga ingay nang makarating siya sa balkonahe. Kahit na hindi niya naranasan noon, alam niya ang nangyayari. Kumunat ang noo niya at mamulong, hindi ba kailangan nilang matulog ng ganoong oras? Gusto niyang pumasok ngunit naniniwala siyang hindi nararapat na gawin niya iyon. Kaya, humigit kumulang 10 minuto siyang naghintay. Maya-maya, tumigil ang mga ingay. Itinulak ni James ang bintana at gumapang papasok sa kwarto. Nakahiga sa mga bisig ni Coulson ang isang hubad na babae na may hubog na figure. Hinaplos niya ang dibdib ni Coulson at mapang-akit na nagtanong, Mr. Oswald, nangako ka sa akin na mamumuhunan ka sa isang pelikula at gagawin mo akong bida. Haha, oo ginawa ko. Si Coulson ay nasa mabuting kalooban. Natawa siya, hindi magiging problema kapag yumaman ako. Sa sandaling iyon, itinulak ng isang lalaki ang bintana at gumapang papasok sa silid. Agad na tinakpan ng babae ang kanyang katawan ng kumot. Nagulat si Coulson. Pagkatapos ay sumigaw siya, James, you piece of shit *T. Anong ginagawa mo dito? Sigaw niya habang nagmamadaling nagbibihis. Saktong pagsuot niya ng pantalon ay lumapit si James sa kanya at pinasok ang silver needle sa katawan niya. Sa pagbara ng kanyang acupuncture points, agad na nanlambot ang kanyang katawan. Namutla ang mukha niya, anong ginawa mo? Nang makita ang babae na nakayuko sa ilalim ng kumot, napakamot si James sa kanyang ilong at tahimik na bamulong, ang mga mayayaman ay talagang may mga kawili-wiling libangan. Siya ay isang normal, pulang dugong tao. Hindi niya napigilan ang pagtakbo ng kanyang imahinasyon nang marinig ang mga ingay habang nasa labas siya. He decided to do it with Thea once he got back. Kahit ayaw ni Thea, desidido siyang lutasin ito. Matagal na niyang pinipigilan ang kanyang pagnanasa. Kumuha siya ng stool at casual na umupo. Pagtingin kay Coulson, na paralisado, binigyan niya ito ng isang maliit na ngiti. Dapat alam mo kung bakit ako nandito. Sumigaw si Coulson na parang banshee. Anong ginawa mo sa akin, basura ka? Sinasabi ko na nga ba, dead meat ka. Ay demanda kita dahil sa pagpasok sa pribadong lupain. Inaasahan na gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa bilangguan. Napangisi si James sa mga pagbabanta. Tumayo siya. Isang dosenang pilak na karayom ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Iniwas niya ang kanyang kamay, at ang mga karayom ay tumusok sa balat ni Coulson. Ikaw, naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan, nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Inilabas ni James ang mga karayom at itinapon sa isang basurahan sa malapit. Huwag mo nang isipin na hawakan muli ang mga babae. Ginawa niya kung ano ang pinunta niya dito at kaya, tumalikod para umalis. Pagkaalis niya ay agad na hinubad ni Coulson ang kanyang pantalon. Oh Diyos! Pagtingin sa babaeng bituin na nakayuko sa ilalim ng kumot, napasigaw siya sa galit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 490. Agad na bumangon ang babaeng bida at tumingin kay Coulson. Natigilan siya. Sinimulan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Gayunpaman, kahit anong gawin niya, walang reaksyon. Arg! Anong gagawin ko ngayon? Napasigaw si Coulson sa desperasyon. Samantala, tinungo ni James ang kwarto ni Stefan. Si Stefan ay natutulog. Nang marinig ang ingay ng isang taong gumagapang mula sa bintana, agad siyang nagising. Mabilis niyang binuksan ang ilaw at naglabas ng puso sa likod ng kama. Sumigaw siya, sino nandyan? Anong problema, Stefan? Bakit sumisigaw ka sa kalagitnaan ng gabi? Isang magandang babae ang tumabi sa kanya. Iritadong tinignan niya si Stefan. Nang makita niya si James na papalapit sa kanila, napasigaw siya. Lumapit si James sa kanila at umupo sa isang stool. James, basura ka. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Nang makitang si James iyon, kumulo ang dugo ni Stefan sa galit. Nilabas niya ang phone niya para tumawag ng pulis. Nagsindi ng sigarilyo si James at walang pakialam na sinabi, Stefan Oswald, I would suggest not acting rashly. Kung hindi,
Kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan. Nang makita ang composed attitude ni James, napabuntong hininga siya. Bakit siya nandito sa kalagitnaan ng gabi? Nandito kaya siya para sa mga kalahan? Tinitigan niya ng dagger si James. James, anong gusto mo? Nilabas ni James ang phone niya. Sa pagtingin sa impormasyong ipinadala sa kanya ni Jake, binasa niya ng malakas, na knock-up ni Coulson ang isang babaeng estudyante noong 1 taon. Itinulak niya siya pababa mula sa 8 palapag at pinatay siya. Sinabi ng mga Oswalds na ito ay isang pagpapakamatay. 3 taon na ang nakalilipas, nagbigay si Stefan ng suhol na $8 milyong na cash sa isang developer ng proyekto. 5 taon na ang nakalilipas, nasunog ang planta ng pag-atake ng mga Oswalds. 3 ang namatay sa sunog. Sa dulo, tama na. Ungol ni Stefan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, at nagtanong, ano ang gusto mo? Naghahabulan ang isip ni Stefan. Hindi niya maintindihan kung paano ito nalaman ni James. Ay exposed, masisira ang Oswalds. Tinitigan siya ni James na may mapupungay na mga mata. Narinig ko na ang mga Oswalds ay nagta-target sa mga kalahan. Si Coulson ay nasa mabuting kalooban. Natawa siya, hindi magiging problema kapag yumaman ako. Sa sandaling iyon, itinulak ng isang lalaki ang bintana at gumapang papasok sa silid. Agad na tinakpan ng babae ang kanyang katawan ng kumot. Nagulat si Coulson. Pagkatapos ay sumigaw siya, James, you piece of shit *T. Anong ginagawa mo dito? Sigaw niya habang nagmamadaling nagbibihis. Saktong pagsuot niya ng pantalon ay lumapit si James sa kanya at pinasok niya ang isang silver needle sa katawan niya. Sa pagbara ng kanyang acupuncture points, agad na nanlambot ang kanyang katawan. Namutla ang mukha niya. Anong ginawa mo? Nang makita ang babae na nakayuko sa ilalim ng kumot, napakamot si James sa kanyang ilong at tahimik na bamulong, ang mga mayayaman ay talagang may mga kawili-wiling libangan. Siya ay isang normal, pulang dugong tao. Hindi niya napigilan ang pagtakbo ng kanyang imahinasyon nang marinig ang mga ingay habang nasa labas siya. He decided to do it with Thea once he got back. Kahit ayaw ni Thea, desidido siyang lutisin ito. Matagal na niyang pinipigilan ang kanyang pagnanasa. Kumuha siya ng stool at casual na umupo. Pagtingin kay Coulson, na paralisado, binigyan niya ito ng isang maliit na ngiti. Dapat alam mo kung bakit ako nandito. Sumigaw si Coulson na parang banshee. Anong ginawa mo sa akin, basura ka? Sinasabi ko na nga ba, dead meat ka. Ay demanda kita dahil sa pagpasok sa pribadong lupain. Inaasahan na gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa bilangguan. Napangisi si James sa mga pagbabanta. Tumayo siya. 1 dosenang pilak na karayom ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Iniwas niya ang kanyang kamay, at ang mga karayom ay tumusok sa balat ni Coulson. Ikaw. Naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan, nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Inilabas ni James ang mga karayom at itinapon sa isang basurahan sa malapit. Huwag mo nang isipin na hawakan muli ang mga babae. Ginawa niya kung ano ang pinunta niya dito at kaya, tumalikod para umalis. Pagkaalis niya ay agad na hinubad ni Coulson ang kanyang pantalon. Oh God! Pagtingin sa babaeng bituin na nakayuko sa ilalim ng kumot, napasigaw siya sa galit. Natigilan siya. Sinimulan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Nang makita ang composed attitude ni James, napabuntong hininga siya. Bakit siya nandito sa kalagitnaan ng gabi? Nandito kaya siya para sa mga kalahan? Tinitigan niya ng dagger si James. James, anong gusto mo? Nilabas ni James ang phone niya. Sa pagtingin sa impormasyong ipinadala sa kanya ni Jake, binasa niya ng malakas, na knock-up ni Coulson ang isang babaeng estudyante noong 1 taon. Itinulak niya siya pababa mula sa 8 palapag at pinatay siya. Sinabi ng mga Oswalds na ito ay isang pagpapakamatay. 3 taon na ang nakalilipas, nagbigay si Stefan ng suhol na $8 milyong na cash sa isang developer ng proyekto. 5 taon na ang nakalilipas, nasunog ang planta ng pag-atake ng mga Oswalds. 3 ang namatay sa sunog. Sa dulo. Tama na, ungol ni Stefan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, at nagtanong, ano ang gusto mo? Naghahabulan ang isip ni Stefan. Hindi niya maintindihan kung paano ito nalaman ni James. Kung malantad, masisira ang mga Oswalds. Tinitigan siya ni James na may mapupungay na mga mata. Narinig ko na ang mga Oswalds ay nagta-target sa mga kalahan.
Malupit pa nga nilang sinaktan si Montgomery at ipinakulong siya. Gaya ng inaasahan, nandito siya para sa Montgomery. Namutla ang mukha ni Stefan. Tumayo si James at nagsalita, pumunta ka kaagad sa police station at ipadala siya sa ospital para magpagamot. Pagkatapos, pumunta sa Glorious Hotel at abisuhan ang mga kalahan. Kung hindi babalik si Montgomery bukas ng umaga, ipauubayan na namin iyon sa iyong bahay. Tumalikod na si James para umalis. Pagkaalis niya ay malalim ang iniisip ni Stefan. Hindi nagtagal ay inilabas niya ang kanyang telepono, Mr. Zick, wala akong planong gumawa ng karagdagang aksyon laban kay Montgomery. Siya nga pala, ipadala siya sa ospital at ipaalam sa mga kalahan sa Glorious Hotel. Matapos timbangin ang kanyang mga pagpipilian, pinili niyang sundin si James. Bagamat maaari niyang saktan ang mga Watsons at ang Zenoses, hindi ito masyadong nakapipinsala sa isang resulta. Gayunpaman, kung susuwayin niya si James, ang mga Oswalds ay mapapahamak. Wala nang pag-asa para sa kanila. Nagmamadaling umuwi si James. Pagdating niya sa bahay, halos alas 4 na ng umaga. Simula nung umalis siya, hinihintay na siya ni Thea na bumalik. Binuksan ni James ang pinto. Sa wakas nakabalik ka na, honey. Paano nangyari ang mga bagay-bagay? Naayos na ba ang lahat? Lumapit si James sa kanya at tinanong, bakit hindi ka patulog? Nalutas ko na ang problema. Nakahanap ng matutuluyan ang mga kalahan. Ayos na ang lahat, kaya huwag kang mag-alala at matulog ka na. Nakahinga ng maluwag si Thea. Nakatingin kay Thea, na naka-reveal na lingiri. Mahirap na hindi mapansin ang kanyang curvaceous figure, at ang kanyang maselang katangian. Sinubukan ni James ang lahat para pigilan ang kanyang pagnanasa. Nilapitan siya nito at niyakap. Unti-unting gumapang ang kamay nito papunta sa bewang niya. Naaamoy niya ang nakakaakit na halimuyak sa kanya. Dahil sanay si James sa biology, alam niyang natural na pabango iyon at hindi pabango. Honey, napalunok siya. Ibinuka at itinikom niya ang kanyang bibig na parang isda sa labas ng tubig. Sige na, gumagabi na. Dapat na tayong matulog. Namula si Thea. Pagkatapos, hinailan niya si James sa kama.